Sa mga batang 90s, no, alam niyo naman kung ano ba yung temporary tattoo, di ba? Yun yung madalas natin na nilalagay sa katawan natin. Noong bata pa tayo, di ba, binibili natin yan sa may tindahan, tapos ilalagay natin sa katawan natin, nilalagay natin ng tubig. Tapos amaze na amaze tayo, no, noong mga panahon na yun. Pero sa vlog na to, guys, so ipapakita ko sa inyo na sobrang dali lang palang gawin nung temporary tattoo na yun, no. So guys, syempre ang una natin gagawin, mag-open muna tayo ng Silhouette Studio. Tapos maglagay na tayo guys ng design natin dito. So ang napili kong design guys, itong usong-uso ngayon na Minecraft. Yan, so lakihan ko lang siya. Yan, so okay na yan. So gawin natin guys, yung logo ko naman, gawin na rin natin siyang tattoo. Yan, so liitan ko lang siya. Tapos maglagay pa tayo ng ibang design dito. Ito, si Arnaby. Ito yung paborito ng anak ko ngayon. Yan, so minsan guys, pa nagdadrag ka, no, para may naiiwan na ganyan. So wag nyo na lang pansinin yan. Hindi naman makaka-apekto guys sa printout natin yan. Yan, so ilagay natin si Arnaby. Then ito rin si Doughy the Dough. Yan, so lakihan lang natin siya. Tapos guys, kapag ka nag-avail ka sa amin ng templates, so meron tayo dito anime templates. Yan, so dito maghanap rin tayo dito. So ito-type ko lang is asterisk.png. Yan, so para makita natin guys yung mga template. Ito na lang, si Luffy na lang. Yan, so i-drag rin natin siya dito. So guys, kung naiirita ka naman dito, pwede mong maalis yan. Pero kailangan mo guys na i-restart itong Silhouette Studio. Gawin natin guys, i-save lang natin. Save as to hard drive, tapos tattoo 2. I-close mo lang siya. Makikita mo, nawala na yung nandito. So gawin natin, i-open lang natin ulit yung studio natin. So again, i-open natin yung recent, yung tattoo 2, tapos yung kanina rin na ginawa rin natin, yan yung Minecraft. Nakita nyo guys na sinulit talaga natin yung isang buong page, no, kasi medyo mataas yung presyo nito, kaya make sure na talagang mapupuno nyo yung isang buong page na yan. So ito na guys yung una, ito na guys yung pangalawa. So ang next natin na gagawin guys, ipiprint na natin siya. So click natin tong print, then click natin tong print again. Ang problema naman dito guys sa ating tattoo paper na gagamitin is medyo makapal siya at medyo prone siya sa may smudge. So para mabawasan guys yung smudge kahit papaano, hindi naman totally nawawala, no. Click natin tong preferences. Ang gawin nyo guys, paper type, imbis na Epson Premium Glossy, gagawin nyo envelope. Kasi pag envelope guys, no, medyo nakanganga ng konti yung printer natin, kaya hindi masyadong sumasayad. So hindi guys totally nawawala yung smudge, pero nababawasan siya. And at the same time, tattoo naman to, so hindi naman masyadong mahalata yung kapag nilipat natin sa katawan ng tao. So quality gagawin nating high. Kasi ito guys, sobrang importante nito, more options. Click mo guys yung mirror image. So ibig sabihin nito baliktad, parang sublimation ng printing, nakabaliktad siya. Tapos click natin tong okay, then click na natin to guys itong print. Again guys, sa mga gumagamit ng L121, sobrang importante nitong printer bridge na to para hindi nakalayla yung mga printout nyo. So kapag ka nag-print kayo dyan guys, ang mangyari, magiging elevated yung inyong mga printout para yan mabawasan guys yung smudge, lalong-lalo na sa may bandang dulo, di ba, nagkaka-rainbow doon. So para mabawasan yung guys, no, gamit kayo itong printer bridge. So again guys, sa mga gusto mag-avail niya, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shock. So guys, sa mga nagtatanong kung ano bang materials yung ginamit natin for printout, so ito guys yung tinatawag na tattoo paper, no. So meron siyang dalawang components. Syempre ito yung printable. Then ito naman guys yung parang film or parang acetate. Then ito naman guys yung printout natin. So makikita nyo na hindi masyadong maganda yung pagkakaprint niya. Hindi siya super perfect yung black, no. So meron siya mga konting linya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi yan mahalata once na nilipat na natin sa balat ng tao. Yan. Tapos ito naman yung isa, yung Minecraft. So nagkameron ng smudge dito. Pero okay lang yan kasi hindi naman apektado yung printout natin. Kaya huwag nyo masyadong alalahanin yan guys, no, kapag merong mga konting damages sa mga print nyo, lalo kung sticker naman. Kasi pag kinat naman natin to, hindi naman siya maapektuhan nito. So after print natin, ang next natin na gagawin, no, so kukunin natin to, itong isa pang component, so babalatan lang natin siya. Yan, so again guys, pag nagbabalat kayo nito, konti lang, yan, yung tuktok lang muna. Saka iwasan nyo guys, hawakan nyo nasa loob niya kasi ganito guys yung mangyari, ano, matutuklap siya. So ilagay lang natin siya dito. Yan, tapos punasan mo lang. Then ito rin guys, isa pa. So lagyan rin natin siya nitong parang acetate. So again, dahan-dahan lang at huwag nyo nga hawakan yung bandang loob kasi masisira siya. So hindi naman siya nagbabubbles. Kaya kung nagtatanong kayo kung kailangan pa ba ng kung ano-anong aparato, hindi na kailangan guys, no? Kahit kamay mo lang, pwedeng-pwede na yan. So
kung dati guys, no, tayo yung pinagkakakitaan ng mga nagtitinda ng mga tattoo na ganito. So ngayon naman guys, tuturo ko sa inyo paano ba itong pagkakakitaan. Syempre, ang gagawin natin is kakat lang natin yung mga tattoo natin. So perfect to guys, lalo halimbawa mayroong mga birthday party, di ba? Minsan nag-offer ng face paint. So guys, yan, nakat na namin lahat ng mga temporary tattoo. So halimbawa, di ba, mayroong birthday party, imbis na face painting yung inyong i-offer, no? Ang i-offer nyo guys ay ganito, tattoo, no? So pwede itong ilagay sa mukha. Pero again guys, no, tanungin nyo muna yung magulang ng bata kung meron ba siyang skin allergy kasi baka mamaya mag-allergy siya no, mapagalitan pa kayo. So syempre kailangan nyo ng basket, ito mga temporary tattoo. Then kailangan nyo ng tubig. Syempre gandahan nyo naman yung dadalhin nyo, wag yung ganitong tabo. At syempre itong sponge. Yan, so kung paano guys pinatattoo ito. So syempre yung bata, mamimili sila ng gusto nilang itattoo sa kanila. Tapos balatan nyo lang to guys, may acetate sa may tuktok yan. Yan, tapos may maiiwan yan na pandikit na galing to sa may acetate. So iwasan nyo guys na mahawakan nyo yung mismong image. Ilagay nyo lang siya sa balat nyo. Tapos syempre kuha ka ng sponge na may tubig, tapos basahin mo lang siya. Kuha pa tayo ng iba para marami-rami. TNT sa Minecraft. Tuwan-tuwa kasi anak ko dito, napanood namin yung Minecraft the movie. Yan, so ilagay ko ulit. Sponge. Basain. Makikita nyo naman na basang-basa na yung papel. Kuha pa tayo. Ito. Yan, so ganun ulit. Lagay natin dito. Yan, so basain natin. So subukan na natin siyang alisin. Alauna, alas 2, alas 3. Yan, so lumipat na siya. Ito rin. Alauna, alas 2, alas 3. Oops. Yun. So ito, nilagyan ko rin yung asawa ko, ito, si Luffy, nilagay ko sa kanya, di ba yung ginawa natin kanina layout. Tapos, di ba kanina may cutout dito na sinasabi ko sa inyo, hindi naman siya mahalata kasi nga transparent naman yung tattoo. Ito naman yung sa akin, then ito naman yung kanina pa namin ginawa. So try natin yung sa asawa ko, yung si Luffy, tingnan natin kung waterproof siya. So kuha tayo ng tubig, basain natin siya. Yan. Siyempre, huwag niyong gagasgasin, huwag niyong sasadyain na masira, no? Kung ganyan-ganyan lang naman ang tubig, wisik-wisik lang naman, papansin niyo na hindi naman siya nasisira. Yan, hawakan pa natin. Okay, huwag niyo lang siyempre gagasgasin talaga na sinadya. O, di ba? Ang ganda. So, kaya kanina pa ako nakasando, no? Siyempre, pa-reflex yung mga tattoo na to. Yan, di ba? Ang cool. So guys, about sa may pricing naman ito, no? So ang isang sheet nito, siguro gagastos ka ng up to 50 pesos sa per sheet. So pwede mo siya guys ibenta ng up to 150 pesos ang bawat isang buong A4 size na sheet. Sa bawat A4 size na sheet na yun guys, no? So meron kang 100 pesos sa bawat isa. So guys, halimbawa, gagamitin nyo naman to sa may kids team party. So pwede kayo maglagay ng temporary tattoo doon. So 150 to 200 pieces na assorted tattoo. So depende yan guys sa size eh. So sabihin na natin na 15 ang kasya sa bawat isang A4 size. So sa 100 to 200 na tattoo, ang puhunan yan guys siguro mga 500 pesos. So pwede mong i-rate yan guys, yung temporary tattoo na yan ng 1,500 pesos. No? So sa bawat mga kontrata mo guys, no, meron kang additional na 1,000 pesos na income. So idadagdag mo lang naman to guys kung meron kang photo booth na business. Diba? So additional na 1,000 pesos para sa'yo. Kasi usually guys, nag-enjoy sa mga photo booth is yung mga adult. Diba? Ito naman guys, no, may enjoy naman to ng mga bata. Kasi nga ako nga guys, no, na-enjoy ko nga yung pagtatato dito kahit na hindi na ako bata. So guys, sa mga gusto mag-avail ng printer na ginamit ko dito, so pwede nyo kaming hanapin sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. And yung materials sa ginamit ko na printable dito, sorry to tell you, wala kaming binibenta nun. Pero maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba yung nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun na i-click nyo para siguradong guys yung materials na ginamit ko sa vlog na to ang mabibili nyo rin. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.